Kumusta mga aral tutors at mga ginigiliw na magulang? Maaring hindi paganap at malinaw sa inyo kung paano isinasagawa ang aktwal na pagtuturo sa mga bata sa ilalim ng aral reading program. Kaya naman narito ang isang detalyado at formal na gabay na nakabatay mismo sa opisyal ng mga alituntunin ng DepEd. Layunin nitong ipaliwanag ang mga kailangang ihanda, mga materyales na gagamitin, istruktura ng bawat sesyon at mga inaasahang gampanin ng mga tagapagturo at mag-aaral upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng programang aral sa pagbasa para sa Key Stage 1. Narito ang mga gabay sa pagsasagawa ng aral reading sessions para sa Key Stage 1. Ang curriculum para sa mga aral readers sa Key Stage 1 ay idinisenyo upang palakasin ang pundasyong kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga tagapagturo o tutors at mga mag-aaral ay bibigyan ng mga kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto gaya ng nakasaad. Para sa mga mag-aaral, mga decodable books, levered readers, flashcards, letter tiles, mga activity sheets o workbook. Para sa mga tagapagturo, alphabet cards, word picture cards, at teacher's guide. Maaaring gamitin ang mga tagapagturo ang kasalukuyang mga dekalidad at aprobadong materyales na binuo ng rehiyon o ng dibisyon. Tiyakin na ang mga punong guro ang pagkakaroon ng angkop na lugar para sa pagsasagawa ng aral reading sessions. Ang pagbili ng karagdagang mga materyales o supply na hindi pinagkaloob ng DepEd Central Office ay maaring gawin gamit ang MOOE alinsunod sa umiiral na mga alituntunin sa pag-budget at pagkuha. Maaring isagawa ang aral reading sessions gamit ang alinman sa mga sumusunod na delivery modes: face-to-face sessions, online sessions, blended learning sessions. Kapag may suspension ng klase, agad na ililipat ang mga paaralan sa alternative delivery modes for education in emergencies, ang pagsasagawa ng sesyon upang matiyak ang pagpapatuloy ng pagkatuto ayon sa DepEd 22 Series of 2024. Maaring isagawa ang tutorial session sa alinman o kombinasyon ng mga sumusunod na eskema. Pull out. Hahatakin ang mga mag-aaral mula sa regular na klase sa oras ng klase para dumalo sa aral reading sessions. Off-school hours. Gaganapin ang session bago o pagkatapos ng klase, tuwing weekends o anumang oras sa loob ng school calendar. At iba pang estratehiya na imumungkahi ng paaralan kasunod ng pag-aproba ng Schools Division Superintendents. Ang mga aral reading sessions ay hindi lalampas sa 1 oras tuwing weekdays at inirerekomendang isagawa araw-araw. Para sa mga paaralang may multiple class shift o espesyal na mga programang kurikular, maaaring isagawa ang aral reading tuwing weekends na hindi lalampas sa 2 oras bawat sesyon. Nakasaad sa Table 5 ang inirekomendang istruktura ng karaniwang aral sessions. Narito ang istruktura ng aral reading sessions. Una, gawain sa motibasyon. Paghahanda ng aralin gamit ang maikling laro, video o kwentong pambata o tanong. Halimbawa, bago tayo magsimula, may tanong ako. Ano ang paborito niyong hayop at bakit? Halina't panoorin natin ang maikling kwento tungkol sa aso na marunong magbasa. Pangalawa, balik-aral. Muling pagbisita ng nakaraang aralin gamit ang flashcards o oral na aktibidad o maikling laro. Halimbawa, naalala niyo pa ba ang mga tunog ng titik B at D? Tingnan natin sa flashcards at sabay-sabay nating bigkasin. Ikatlo, pagtalakay. Ito ang paglinang ng bagong kasanayan o konsepto gamit ang malinaw na halimbawa at interaktibong aktibidad. Halimbawa, ngayon ay tatalakayin natin ang tunog na titik M. Pakinggan ninyo. Anong salita ang nagsisimula sa
Sabihin natin, mesa, mangga, manok. Pagsasanay, aplikasyon ng bagong kasanayan sa pamamagitan ng guided exercises, group work o individual activities. Halimbawa, ngayon, gamitin natin ang letter tiles para buuin ang mga salitang mata. Sabay-sabay natin basahin. Mata. Mata. Pagtataya sa pagkatuto, pagsusuri sa pag-unawa at kasanayan gamit ang maikling pagsusulit o interaktibong aktibidad o recitation. Halimbawa, basahin nga ang salitang nasa flashcards. Anong salita ito? Tama, iyan ay baka. Sino ang makakaubuo ng pangungusap gamit ang salitang baka? Ika-6, pagtapos na gawain. Ito'y buod ng mahalagang aralin upang tiyakin na naabot ang layunin at mapatatag ang pagkatuto. Halimbawa, ngayong araw ay natutunan natin ang tunog ng titik M at bumuo tayo ng mga salita. Anong salita ang pinaka-naalala mo at bakit? Panghuli, ang takdang aralin. Pagbibigay ng gawain sa bahay upang mapatibay ang natutuhan. Ngayong gabi, hiling ko na basahin ninyo ang inyong decodable book, ang kwentong si Miko at ang mangga. Bukas ay ikikwento nyo sa akin. Pangkahalatang paalala para sa maayos na pagsasagawa. Siguraduhin na ang mga kagamitan ay nasa tamang bilang o kondisyon bago ang sesyon. Ang espasyo ay dapat tahimik, maaliwalas at ligtas para sa mga mag-aaral. Ugaliing sundin ang inirekomendang struktura ng sesyon upang mapanatili ang kaayusan at bisa ng pagtuturo. Isama ang mga magulang o tagapag-alaga sa pagbigay ng suporta lalo na sa takdang aralin at reinforcements sa bahay.